tulong ng OWA sa OFWs, palalawakin. Pondo umabot na po sa 21.3 billion pesos. Lumago pa ang pondong ginagamit ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga benepisyo at serbisyong para sa overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Sa isang media briefing sa Pasay City nitong Biyernes, sinabi ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan na umakyat sa 21.3 billion pesos ang trust fund ng ahensya sa pagtatapos ng 2025. Ito ay mula sa 20.3 billion pesos noong December 2024, kaya may 1 bilyong piso na ang nadagdag. Tumaas din ang bilang ng mga miyembro ng OWA mula 2 milyon noong 2024 hanggang 2.6 milyon noong 2025 o may dagdag na 600,000 OFWs. Ayon kay Kaunan, ang paglago ng trust fund ay bunga ng tapat at transparent na pamamahala ng OWA sa pondo nito. Dagdag pa niya, mas dumami ang OFW na nagtitiwala at sumasali sa OWA dahil nakikita nila itong katuwang sa kanilang pangangailangan at sa paghahanda sa kanilang buhay pagbalik sa Pilipinas. Dahil sa pagtaas ng pondo at membership, sinabi ni Kaunan na palalawakin pa ang serbisyo ng OWA sa ilalim ng programang Alagang OWA, kabilang sa mga inisyatiba ang pagbubukas ng OFW lounges, pagtatatag ng Seafarer Welfare Center at pagpapalakas sa mga regional office na may libreng klinika at butika. Pinalawak din ang mga global center ng OWA sa Hong Kong at Taipei na nagbibigay ng legal na assistance, serbisyong pangkalusugan at mga programang pang-upskilling para sa mga OFW. Kasama rin sa mga programa ang OFW Servisyo Caravans, kasama ang Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO, SSS at PSA upang mailapit ang mga serbisyo at mapadali ang pagkuha ng mga dokumento at iba pang pangangailangan ng mga OFW. Samantala, inanunsyo rin po ni Kaunan na ang dagdag na 10,000 scholarship slots para sa mga anak ng OFWs bukod pa sa mga kasalukuyang 15,000 na slots. Tinaas din ang income limit ng scholarship eligibility mula sa $600 hanggang $1,000 monthly household income upang mas marami pang pamilya ang makasali sa programa. Para naman sa mga nais na mag-training at mag-upskill, may upskilling and livelihood programs din ang OWA na may training allowance na maaaring umabot po sa 10,000 pesos kada buwan. Dagdag pa ng OWA, palalakasin din ang 1348 hotline sa pamamagitan po ng pagdaragdag ng mga maraming trained personnel upang mas mabilis na matugunan ng mga concern ng OFWs at kanilang pamilya. Gayunman, naglabas din ng saloobin ng ilang netizens kaugnay sa aktwal na pagkuha ng benepisyo at proseso ng aplikasyon. Ayon po kay Albert Pagkaduan, Bactao, maraming benepisyo ang naibabalita para sa mga OFW, ngunit kapag mag-a-apply na umano ay mas masahol pa umano sa butas ng karayom ang kanilang pinagdaraanan bago makaklaim. Dagdag pa ni Explorer. Ayan, dahil marami pa ang OFW, posibleng may limit ang makaka-avail at mas makakatulong umano kung mas maraming OFW na may anak sa kolehiyo ang mabigyan ng scholarship. Samantala, nagtanong naman si Madal Navarro Gaila kung paano mag-apply ng scholarship at umaasang mas mapapadali ito kung magkakaroon ng paraan ng aplikasyon sa mga bayan upang hindi na mahirapan pa ang mga aplikante. Ayon naman din kay Risa Santos, pili lang umano ang nakaka-avail at mas mainam kung mas maraming OFW parents na may anak na nag-aaral ang makinabang. Ibinahagi rin niya na marami raw requirements ang hinihingi ngunit may pagkakataong hindi rin naaprubahan ang aplikasyon.